meron tayong sinasabing 40s. Doon sa mga, ano to, yung mga nasa poverty line, well catered sila na nakapasok lahat ng programa namin. May PhilHealth sila, ganun. Tapos yung programa pumapasok na wala silang ginagastos. Para malaman, dito rin lahat ng datos ng, kasi ang City of Manila is divided into 6 districts. District 1 is Tondo area, District 2 is Tondo, the boundaries of Santa Cruz and Caloocan, hindi, Santa Cruz and Avenida. Tapos, District 3 is Santa Cruz, Binondo, Divisoria, Quiapo. District 4 is Sampaloc area, District 5 is Malate, and District 6 is Santa Rosa. Lahat yun may mga barangay siya. Bawat health center is may number ng barangays. Kaya dapat alam nyo kung saan kayo pupunta dahil meron siyang catchment area sa boundaries. Doon sa boundaries na hanggang dito lang kayo sa CERNO. Pero hindi pwedeng ganon. Kasi anybody who comes to the health center, kahit na taga-distrito siya, we are ready to serve the constituent of City of Manila. Pero with the advice when we leave the center, tuturo namin kung saan siya pupunta. Kasi all patients should be follow up. Not all staff stay in the health center from 8 to 5. Somebody will be left behind, like either one doctor, one nurse, and one barangay health worker. We go on community work. Those who cannot go to the center because they lack money for transportation, others, they have a business that they need to attend. Pumunta kami doon. Kami nag-ano. And we have a logbook called Health Information System. Malalaman namin yung datos ng pasyente at yung mga remarks nung huling pumunta sila. Yung mga follow-up, if they will not come to the center and visit us for follow-up check-up, we will be the one to go to the community, sample immunization, we will immunize in the community. And the frontliners in the community, during especially nighttime or any time of the day, those barangay health worker living in the barangay. So kung kayo tatlong barangay at ikaw sa Santa Cruz, ikaw sa Quiapo, gusto mo doon sa Santa Cruz, hindi pwede. Kasi doon ka nakatira para kahit na gabi, pwede ka mag-contact ng pasyente sa sakaling may mga ikaw ang magdadala doon sa may center na may lying in, doon sa may area na. Kung yung mga program po ba, nag-exist pa po ba yun or going on pa din po ba yung program na? Lahat ng programa nag-exist, hindi pwede. Sample. Nung mga, hindi ko na matandaan nung dati, ang TB program namin is tawag TB program. Ngayon hindi na, DOTS na, Direct Observed Treatment. Bakit? Kasi nung nag-introduce na ang Department of Health, kasi syempre, sina-check up namin mga TB patient. Eh, nung araw pa kasi advance na kami ngayon. Tinitingnan si pasyente, re-resitamin, gamot, hindi pwedeng gano'n. Dapat may TB drugs sila kasama. So, the Department of Health gave medicine, blister pack yun, for 6 months, pero hindi namin pwedeng bigyan ng 6 months. 4 na blister pack per month. Pero what we did in the health center, yung unang visit niya, 1 pack lang. That is good for 7 days. So, pag bumalik yun, o kukuha uli, 2 na. Ganun continuous. Then we found out, after ng treatment ng 6 months, bakit mataas pa ang TB? So, we went on a survey or inspection, kung ano nangyayari. Pala yung iba, ayaw na uminom ng gamot na alawa na. Yung iba naman, pag may nalaman may inuubo, isip nila may TB sila. May TB sila sa binibigay nila. So, nag-create na panibagong program, yung program na mas easier, tsaka hindi mas easier na hindi sayang yung gamot na binibigay namin. Pag nagbigay kami ng gamot, dapat kasi pera rin ang pinag-uusapan. Lumalaging pera yung 6 months na sa bawat pasyente. Para sabihin, ang goal mo lang naman is mahil sila ng TB, diba? Kaya hindi pa pwedeng, hindi nakatuto kami sa datos. So we found out na masyadong
konti lang gumaling. So, nag-create sila ng programa yung direct observed treatment. Ang gawa doon is nurses, barangay health worker, midwives. Kami yung pumupunta sa may community. Pag umaga na, nandun na kami. May dala-dala kaming gamot para doon lang sa may pasyente. Ang pasyente papainumin namin. Hindi namin pwedeng ibigay yung gamot. Kami So, kayo din po maglalagay ba ng yung gamot. nagpa-participate sa program? Ako? Sino po yung mga participants for the program po? Participants, they have sentence. Pag-administrative ako. Pero I was once working in a community. Bago ako Ano na- po yung parang areas, yung areas na pinupuntahan nyo lagi? Areas covered. Lahat, covered buong City of Manila, hindi pa pwede lang to. Lahat. Pag nag-change ang programa, lahat change. Hindi pa pwedeng hindi yun lang. Pagkatulad ng mission, kaya sa mission namin, nasa Mayroon Paseco, sa Pundo. Hindi pa pwede. Yung nasa Santa Mesa ko, konti lang doon. Pati doon kasali sila. Covered as a whole. Kasi pwede magkaroon sila through hangin. Tapos then we start again advocating the programs. Though in the center, every day we advocate the community, even in the health center. Ang mostly inumpisahan namin ng lecture namin is yung nakikita namin sa ngayon na dumadating na sakit. O kaya yung dadating, parang katulad ng Para po ma-prevent. para prevent na. Alam na nila gagawin. Parang katulad ng, di ba, pag magtatagulan, June na. April pa lang o March, nag-a-advocate na kami. Buong City of Manila, meron kaming tinatawag na health educators nila dito. Ang e-educate nila is yung community. Hindi pa pwedeng kaagad, lahat ng barangay yun, pupunta man yun, mag-lecture. Doon sa may center, may continuous lecture din. Kasi it's through learning na ma-inculcate yung pasyente. Hindi namin inaantay kung dumating. Alam na namin kung anong season. Ganon din sa may disaster. Pag bumagyo, may disaster team din kami. Apo. Yun ang na programa. Kaya yung tinatanong niyo, merong problema doon sa dami. Walang problema. What Pero are- hindi natin maano yung problema katulad may increase ng kasi sa kitchen. Apo. Though, fully immunized na sila, so magbabaksinate ulit. Ano po yung mga agency na involved dun sa pag-implement ng program? Tsaka yung USA, contribution sa nila? TB, Japanese TB Association. Ano po yung contribution nila? Ang contribution nila. Parang sa TB program, ang contribution nila is the medicine. Or either they give us equipment, katulad ng X-ray machine. Opo. Kasi noong 1991 yata o 1990, from 1990, atras na sa beginning ng Manila Health Department, it is the department, it is the Manila Health, it is the Department of Health who cater us with everything. Mga expenses. Since lumaki na, kasama na ang NCR, pag sinabi mo NCR, kasama na mga provinces, rural, syempre hindi nila kakayanin yun. So, they give us a share para dun sa may programa. Or either ang sinishare namin, kunwari katulad yan, may acid campaign, yung kasali sa campaign, kami na bahala dun sa pagkain na nagtatawa. Pero yung medicine, sila ang sagot. Bulak is sa amin na, hindi katulad doon, pati bulak ay tumalit ng bagay, lahat yung gamit sa bulak. Ayun, so 20% of the income of the city goes to katulad niyan sa pinipili mo, adolescent counseling lang yun. Infant po. Infant and young. Infant. Apo. Sa amin po yung adolescent. Pagbe-breast. Ang breastfeeding is tinuturing yan doon sa center. Monday, Wednesday, Ano Friday. po yung pagkapanganak po? Tuturo. Hindi. On your third, kasi pag may nalaman na kaming buntis, kung nag-report ka,